Gusto kong putulin na ang connection ko kay Papa. Kasi tinatalikuran niya yung obligasyon niya sa akin. Gusto silang patulan ng kuya ko pero pinipigilan. Ayokong malaman nila na nagsusumbong ako kila Mama. Teacher ang kabet ni Papa at ayokong masira ang pagkatao niya. Nandito ako ngayon sa bahay ng lolo't lola ko na ang kasama ko yung anak ng kabet at kabet ng tatay ko. Tinaray ko lang naman na mag-aral dito kasi ayaw ng kabet ni Papa na idirekta sa akin yung 3K na sustento para sa akin. Kaya't nagdesisyon ako na dito na mag-aral at dahil na rin naaawa rin ako kay Mama. Pero 1 taon pa lang ako ay hindi ko na ini-expect na ganito pala yung ugali ng kabet niya. Kasi noon ay sobrang bait niya sa amin. Nasa abroad ngayon ang Papa ko at nung nasa teritoryo ako ng Mama ko ay halos yung Mama ko lang yung gumagastos. Nagbibigay ng baon at nagpapaaral sa akin ng ilang taon. At si Tito na kinakasama ng Mama ko ang tumuyo bilang tatay ko na rin. Kasi wala talagang binibigay nun sa akin si Papa. May kaya naman kami. Pero gusto lang naman namin na huwag namang talikuran ni Papa yung obligasyon niya sa akin. Kasi naiinggit ako sa anak ng kabet ni Papa. Kasi yun ang sinusuportahan ni Papa. Nagbigay lang sa akin yung Papa ko nung grade 8 ako ng 3K kada buwan. Pero naging madamot si Papa dahil sa kabet niya. At sa tuwing magchat kami nun sa Papa ko ay yung kabet niya yung unang nakakabasa. Ngayon ay nandito ako sa teritoryo ng lolo't lola ko na inaangkin ng kabet ng Papa ko. Kasi dito sila nakatira ngayon. One time sabi ko namimiss ko yung Mama ko. Halos palayasin ako ng kabet ni Papa. Pero ang ginawa ng Papa ko minura-mura lang ako. Hindi ako nun umalis kasi gusto kong matapos yung pag-aaral ko at ayokong bumalik. Sobrang nakakapagod dito kasi kada magsasabi sa akin ng kung ano-ano yung kabet ni Papa. Hindi mo lang ako may pagtanggol ng Papa ko. Siya rin tong nagagalit pa sa akin. Sobrang daming nasasabi ng kabet ng Papa ko sa Mama ko. Pansin ko rin na naiinggit ang kabet ni Papa sa amin kasi may sarili na kaming bahay. At may resort kaming pinapaupahan. Pati yung van na hindi naman sa amin. At kay lolo't lola ko naman yun sa side ng Mama ko. Binili yun para sa buong angkan namin. Kapag nakikita nila ni Papa yung post ng Mama ko online, ang dami nilang nasasabi. Buhay dalaga daw ang gusto ng Mama ko. Ang akin lang naman, hindi naman siguro masama na mag-enjoy at gumala. Kasama ang buong angkan namin sa side ni Mama. Nakablock naman silang lahat sa account ni Mama pero nagtataka pa rin kami na kung bakit lagi silang updated sa post ni Mama. At sinisisi pa nila si Lola, magulang ng Papa ko, na bakit daw kasi pumayag pa na magpakasalang Mama tang Papa ko. By the way, na parehas nang wala ang lolo't lola ko sa side ni Papa. Wala akong inaasa sa kanila pero bakit ang dami nilang nasasabi sa amin? Ako ang naglalaban ng sarili kong damit pero ang dami pa rin nasasabi sa akin ng kabit ni Papa. Na nagsasayang daw ako ng sabon, ng kuryente, ng tubig. Natatakot lang naman ako na iaasa yun sa kanila. Na kasi hindi naman talaga dapat yun inaasa. One time na nabasa ko yung messenger ng anak niya na magkausap silang magkakaibigan. At nabasa ko na ang sinasabi ng anak ng kabit ni Papa ko, ang kapal ng mukha, nakikitira lang naman. At ang masama ang sinabi ng mga kaibigan niya, bakit kasi lumipat pa dyan yung babaeng yan? At ang sabi ng anak ng kabit ng Papa ko, mali ko dun sa putang inang Mama niya. Nasaktan ako dun kasi minura niya yung Mama ko. Ako na yung halos nagbuhugas ng pinagkainan nila. Maglaba minsan ng mga damit niya. Ako rin yung kumikilos sa bahay pero ito yung isinusukli nila sa akin. Pagod na akong makisama. Na hanggang ngayon yung dami pa rin nasasabi sa amin ng Mama ko. Na kesyo pa ba yung magulang daw yung Mama ko? Na ang sa akin lang kung pa ba yung magulang ang Mama ko, ay di sana pariwarang anak na ako. At walang pake sa pag-aaral. Nung isang araw ay bumili ako ng sabon sa online. At may nasabi pa rin ang kabit ni Papa. Narinig ko ang pagkakasabi niya kay Papa na napakakapal ng mukha ng anak mo. Iba yung dating sa akin. Bumili ng sabon. Hindi ba yun papayag nang hindi mabili yung gusto niya? Ang sa akin lang naman ay ako yung nagbabayad. At galing yun sa ipon ko. Hinatian ko pa yung anak niya kasi ayokong ako lang yung meron. Na para fair lang kami, kung anong meron ako dapat ay meron din yung anak niya. Pagkatapos ng school year ay kukunin na ulit ako ng Mama ko. At yung kuya ko na mismo yung magpapaaral sa akin. Thankful ako sa Mama ko kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi makakapag-abroad ang kuya ko. Sobrang hardworking niya. Kaya ngayon si kuya na yung magpapaaral sa akin na dapat yung obligasyon yun ng ama ko. Alam ito ng Papa ko at ng kabit niya. At ang sabi ng kabit niya, na kung babalik ako ulit sa Mama ko, wala nang ipapadala pa yung Papa ko. At hindi na raw magsusustento sa akin. Alam ito ng Mama ko at ang sabi na lang ng Mama ko ay sila na lang daw yung bahala sa akin ng kuya ko para daw makapagtapos ako ng pag-aaral. Gusto na naming putulin ang connection ng Papa ko kapag nasundo na ako dito. Kasi tinatalikuran niya yung obligasyon niya sa akin. Kaya't gusto ko na ring talikuran siya bilang ama ko. Gusto silang patulan ng kuya ko pero pinipigilan ko kasi ayokong malaman nila na nagsusumbong ako kila Mama. Teacher pa naman ang kabet ni Papa. At ayokong masira yung pagkatao niya. Tama lang ba, Mamilen, na talikuran ko na yung Papa ko at putulin na yung ugnayan ko sa kanila? Mamilen, gusto ko lang po ng advice at malalang real talk galing sa inyo. Sana'y mabasa at mapili yung message ko. Letter sender, Micaela.
Ang kapal ng mga kabit ngayon, upgrade na upgrade, sumasabay sa technology. Sobrang lala ng experience mo, Kala Cinderella kasi sarili mong palasyo kasi sa pag-aari yun ng lolo't lola mo. May gustong patunayan si kabit pero hindi niya kayang patunayan kasi lunod na lunod sa blessings ng mama mo. Ang giterang pala ka na like mother like daughter. Pati yung ama mo na partner in crime. Same feathers flock together, ika nga. Yes, indeed na you made the right decision, Neng. Kalimutan mo na muna yung papa mo. Kasi for sure na darating din yung time na kapag may sakit na yan at nasa bingit na, magsisisit makakaisip rin yan. Malakas pa sa kalabaw kaya nauutupan ng kabit. Hoping na yung kabit at anak ng kabit alagaan siya at hindi niya isoli sa inyo. Teacher pa man din pero yung GMRC hindi may apply sa sarili. I salute your mama the way she raised you. Kasi super strong and independent ka, girl. Mapagbigay at hindi makasarili. Umalis ka sa toxic place na yan as early as you can. Save yourself. Kasi ang sariwa kapag itinabi sa bulo, siguradong mabubulok rin.